Dadako naman po tayo sa mga pasumadan. Babasahin ko po ulit dito po sa pananasulatan, dito po sa aklat ng 2 Corinthians, chapter 9, verse 5 hanggang 7. Ito po ang nasulat na sinasabi. Kaya iniisip ko na kailangan imukin ang mga kapatid na mauna pumariyan sa inyo at ihanda agad ang inyong kaloob na ipinangako na ang una upang ito'y ihanda bilang isang pusang loob na handog at hindi sa pilitan. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nag-aasik ng bahagya ay nag-aani rin ng bahagya. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa inasaya ng kanyang puso at hindi mabigat sa kalooban o dala na pangangailangan, sapagkat hindi ibig ng Diyos ang nagbibigay ng asaya. Kakanta po tayo at dito po sa songbook, dito po sa page 571. Habang nagmamahagi po ang abagan, kakanta po tayo dito po sa unang panghuli. Ringing Jesus. Sowing in the morning. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide, in the green waiting for the harvest, in the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing the sheaves, bringing the sheaves, bringing the sheaves. We shall come rejoicing, bringing the sheaves, bringing the sheaves, bringing the sheaves. We shall come rejoicing, bringing the sheaves. Going for the reaping, sowing for the Master, so the Lord sustain our spirit of grace. When our reaping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing the sheaves, bringing the sheaves, bringing the sheaves. We shall come rejoicing, bringing the sheaves, bringing the sheaves, bringing the sheaves. We shall come rejoicing, bringing the sheaves. Manahimik po ulit po tayo para sa mga kagal. Panginoon, salamat po sa ambangan po ito ngayong pong unang araw sa linggo. At papatuloy po ang mga pagbibigyan ng ambangan ito po sa susunod po pagsamba sa susunod po unang araw sa linggo. Panginoon, ito pong ambangan po ito ay magamit po sa pangangailangan ng aming mga kapatid at papalago po sa Iglesia. Panginoon, gabayan po at ingatan ng lahat ng mga hanapbuhay at lalo po sa araw-araw na pamumuhay. Ito sa amin dinadalangin sa Panginoon ni Kristo Jesus na mitang pagligtas, ngayon po at magpapailanman. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. May nais po ba kayong tanong sa aming paksa? Sige po, Brad, salamat sa lesson. Naging maliwanag sa amin yung transition. Curious lang ako, nung pa sa pangyayari, may katawa na kami kanila na natin kasi si Moises, 40 days, 40 nights na walang kain at tubig, di ba? Talaga naman mag-iinit ulo mo, tapos yun ang kakamutan mo, kaya kami katawa na kami na nakikita mo. Nagkaroon ba ng revision sa pangyayari na yon dun sa, kung nasusulat sa Bible, nagkaroon ba ng revision dun sa Ten Commandments
Or sinasadya ko talagang ganun mangyari dahil ibababa pa lang ba yung law? Kaya nagkaganon sila, gumawa sila ng intubuya. Ano, sinabi po ng Panginoon kay Moses na tignan mo yung kababayan mo, gumagawa na sila ng gustusan sa kanila. Yun po yung Sa 40 days. kaya kung bumaba siya, dala-dala nila yung dalawang kakyas ng isinulat ng Panginoon Diyos, yung mga kautusan. Nung makita niya, kinagalit niya po yun. Kaya na po hindi na to, yung bato sa ginawang mga Diyos-Diyosan. So as is yung 10 commandments. Opo, yun Yun lang. lang. Walang kulang bawang. Wala nang Sa nagpapawasa pangalawa. may dinagdag, may binamos, may binago. Wala po tayo. Kasi yun po ang luto sa kanya na umubis ka ng dalawang episode ng bato, gaya ng una. Yun siya. Gaya ng salamat po. Maraming salamat po sa Sir Lizette, Brother Now. Sige po, Brother Now. Ako may katanungan lang doon sa pagtutuli. Ito ba sa physical o sa spiritual? Sa panahon po natin ngayon, hindi na po yung pagtutuli. Sa ano po yun, sa tipan po ni Abraham po yung pagtutuli. Yun po katulad po nung pinaliwanag po natin na aarihin pagtutuli sa iyo kahit na ikaw ay hindi pagtutuli kung ikaw ay sumusunod sa kautusan ni Kristo. Yun po yung mahilig po. Hindi po yung nabasa po natin kaninang mga talata. Naaarihin kang pagtutuli, bagamat ikaw ay hindi pagtutuli, kung ikaw ay sumusunod sa kautusan. Yun po. So, spiritual na po yung ano. Ano po kayong pagtutuli? Po? Communication or Pagtutuli? connection mo sa God? Yan, yung, Pagtutuli po. ah, Yung circumcision po. Ano po ba yung literal po? circumcision, Sa physically po. physical talaga yun. Yes po. Ang Panginoong Kristo po, tinuli rin siya nung 8 araw na siyang tanggol. Dumaan din po siya sa kautusan po kasi yun eh. Kasi po siya pinanganak po siya sa ilalim ng kautusan eh. Ang umiiral pa pong kautusan noon, yung mosaic law na sinasabi ng mga scholars, na umiiral yung kautusan pa ni Moises. Natutuli, kasama po yung pagtutuli sa mga nakaugalian nilang ginagawa. Na ginagawa nga po sa mga lalaki. Tradition. Yes po, tradition po yun ng Israel ng panahon nila. Physical. Meron ba pala? Salamat na ako. Sige po. Oo, nasa Panginoon. May papasalamat ako kasi noong linggo, meron magandang pusong natanggap namin sa kanya. Una kay Sister Ili, salamat po. Sister Percy, salamat din po. Sister DC, salamat po. Sister Joy, maraming salamat po. Ngayon, yun lang po. Salamat po. Sige po, Sir Lizette. Bro, may tanong kasi kami ni Sister Raquel. Kung ang pagtutuling physical sa lalaki, ano naman yung requirements sa babae sa pagtutuling? Di ba kasi lahat naman tayo, babae lalaki yun, di ba? Yung nananambahan sa Diyos. Ano yung requirements sa babae? Kasi Yung ano po, yung physical birth ka, Israelite ka. Para ito po kasi mas hindi naman po mas binibigyan ng halaga po, mas malaki ang tingin ng sa lalakihan. Ang ginagawa pinuno, lalaki. Pero ikaw, pinanganak ako Israelita. Ano ka po na Israelita ka? So, walang requirements? Wala po na naman. Physical. Masakit ka na lang sa iyong asawa. Kaya po kapag ipagkakilala, ikaw ay anak ni ganito, ang dinadalang pangalan lalaki. Pati po yung genealogy ni Jesus Christ, makikita niyo po puro pangalan po ng lalaki. Katulad mo sa Luke, si Kristo na anak ni Jose, ang naman si Maria, yung Maria yun. So ang ginamit po lalaki dahil naman po na sa pamilya, ang lalaki. Hindi ka lang. Tradisyon na Spiritual lang. Salamat po, Brother Now, sa Gusto na lang. pagpaliwanag. May nice po po tanong sa atin. Kung wala po ay muli babalitan ko po ulit yung imbitasyon na natanggap po natin yung nakaraang mga linggo para po sa kabataan na darating po na November 9, 2024 ay magkakaroon po ng NCR Calabarzon Joint Youth Fellowship po nagaganapin sa Dasmariñas Church of Christ.